Yun, so welcome back sa part 2 ng ating weekend charting at pag-usapan natin yung mga stock requests. So yun, sa Facebook tayo nag-poll at sinama rin na natin yan. So ito na yung ating mga chart ngayong araw, no? Part 2, SGP number 1. Okay, so SGP. SGP, may nakita akong isang strong buy, no? SGP pala. Yun, sinasabi natin, no? Pag maganda ang earnings, lumilipad. 292 ang earnings niya percent, no? 16B, almost 17. Q1 niya is 4 lang. Annual niya 2024 is 17. So, ibig sabihin, Q3 or Q2 alone is almost equivalent na sa annual niya. So, to the moon, no? Yun. Ang masaklap lang, hindi tayo nabigyan. So, may mga bid tayo dito sa ilalim bago mag-breakout. Sayang, okay lang. Yan talaga, no? Yeah, congrats sa may hawak. At nag-breakout na naman, no? Kaka-breakout lang. And, 8-7%. So, may momentum. Tuloy-tuloy na yan. Pero, kung magpo-pullback, dito lang yan magpo-pullback sa 14 pesos. Tapos, diretso ang pag-akyat, no? Reason ng mag-rally niya is dahil malaki yung earnings. Okay? Plus, may assumption na magbabayad ng dividends dahil nga matagal na siyang hindi nagbabayad, no? So, kung kumpitin natin, so this is 0.26, 0.17, 0.17. Okay, so tatlong 0.17. 2. So, kumpitin lang natin 2. 6. So, mga 6% at this level, no? Mababa. Pero dati ang yield niyan is 8%. Yun ang usapan dyan, 8% per annum. O sabihin lang natin mababa, 6, no? 6. Pero 24 hindi nagbayad, 25 hindi nagbayad. 23 bayad pala pero kulang 3 lang. So sabihin na natin 6 na lang, no? 6% yield. So 2 years, 24 plus 25. So 12% yung ina-expect na i-declare niya, no? 12 to 18. Tama, 12 to 18 or 12 to 16. Kaya umakyat na siya plus good earnings, no? Pero sobrang yung pag-akyat. Siyempre, lagi naman ganun, no? Laging sobrang pag-akyat. Tapos, isa-sell down sa news. So, yan ang kwento ng SGP. Mayroong isang nagbigay ng rating dito na strong buy. Ayun, SGP. So, yun lang, no? Kung wala kayong hawak, abangan nyo dito sa dyan. Utilities yan, defensive with dividends. Kaya, okay talaga to. Nga lang, yan. Yun na yung kwento niya, yung sinabi ko kanina. Hindi nagbayad ng matagal, pero ngayon is mukhang may chance. Okay, so that's all. Nagbayad pala siya one time, no? Yun. Kaso 4% lang. So, let's see. Anyway, kung gusto nyo malaman yung mga regulatory issues, mag-chart and so on, at paano makasabay sa mga trades natin sa PTS, sa TFT. So, we invite you, no, na mag-aral muna. Mag-aral, matuto para easy lang kumita. Actually, sabi ko nga sa inyo noon, March pa lang is quota na, no? Yung target by 2025. At currently, lang times 3 na yung sa quota natin. Well, kung nagtataka kayo, medyo maliit kasi yung target ko for this year. Pero, okay lang kasi nga times 3 naman. No, times 3 na currently. So, kung gusto nyo matuto, at again, pag magaling ka na, pag natuto ka na, yung gains mo is susunod lang. Okay, hindi kailangang magmadali. So, yan. Kung gusto nyo matutong mag-trade ng kumita ng consistency, ng consistent, either up or down, yan. Bigyan lang kayo dito.
September 6 ang start natin. Magpa-reserve ng slot. Mag-message lang para ma-secure ang early bird rate. Yan. Number 2 is RCR. RCR. Tingin ko conso to si RCR. Conso to with upward bias, no? Yan. Target is 9 pesos. Okay. So, yan na yung ita-target natin dyan ngayon. 9. Kung bibili kayo, dapat dito sa level na to. Yan. Diyan siya nag-build ng support. Yan. So, kung may dip pa around 770, yan, pwede yan. Kasi, sa ngayon, is, ayan, ganyan na yung formation nyo. Parang nag-create na ng flag, pero bullish. Kasi nga, Ritz yan. Okay? Pero matagal pa to. Kaya may chance pa kayong makabili. At may chance pa rin mag-pull back. Ano? Kasi maliit na yung yield niya. 5% na lang yung yield. Ang 10Y is, I think, tingnan natin. Page 10Y. Wala dito. Ba't ayaw niya? PH. Okay, yam na. Basta mga 5. Ang interest rate is 5% to. So, normally, mga ganun din yung mga 5. So, ito kung 5 din, wala na margin of safety. Pero kung may rate cut in the future, pwede pa rin. That's why we believe may cut pa sa future. Like what BSP said, no? Kaya pwede tayo mag-target ng 9 pesos plus possible inclusion sa composite by next rebalancing. Okay, so hold or buy the dip for RCR. Target price niya, lampas na yan. Next is Keeper. Check natin. Ayan, so si Keeper is, ang earnings niya just 13%. Medyo may kababaan. Tingnan natin dito. Dito is 14. So that's 600, 900. Ang annual niya, 3B. Parang inline lang. Parang inline sa consensus. So, may isang buy. Target price is 3 pesos. Yun, ang target niya, 3. Maganda naman yung kanyang formation. Kung gusto nyo ng Keeper, hindi pwede na kayong, kung gusto nyo, pwede na yan dyan. Okay? Kasi nagsusupport na hindi na nagbabasag. Pero pag nagbasag, yan, as low as 250 or 260 ang entry. Cut mo nga lang kaagad. Ang target dyan yun. Previous high, 292 hanggang 3. Okay, pero parang walang catalyst ito para umakyat kasi nga mababa naman. So, 1, 2, let's say, sabihin mo lang 1B. 1B sa 4B. 4B. O di, yun. Kung 1B siya per quarter, masosurpass nito. Pero kasi, ito maliit 300. So, dapat 1B yung mga incoming pa. Para, kaso flattish yun. At mas malaki talaga. Yeah. So, I don't think may catalyst. No? Pero kung may alam kayo din, pwede. Yeah. Dividends, May nagbayad 4%. May uli 6%, 0.1, 0.1, 0.12. Kung dividend play naman ang habol niya, 0.12 ang binabayad niya. O yun, 4% yield, maliit din. Okay, so that's all Keeper. Parang neutral. Pero kung trip nyo lang yan, nasa support yan. Yan ang play. Next is URC. URC kasi nga ang layo ng earnings sa kanyang, ayun tingnan nyo, ang consensus is 10, ang year on year is 4, so deserve na i-sell down. Okay,
Currently, nasa support na. Kung gusto niyong i-try, pwede. Wag lang siyang ayan, resistance niya kasi is nandito. Ayan. Wag lang gawing resistance talaga kasi pag gumanon yan, yun na ang kasunod nun, no? Okay, so yun ang problem dito. Negative earnings. Dalawang negative na. 12B. 6, sobrang layo ng 6, 4, 6. Okay, so yun lang for URC. FA, yun na, nakita nyo na. Consensus is above. Ratios, current is good, debt is good. Book value, okay lang yan. Target price is mali ito. 110 pinaka-target niya. Trading by 5% yield. Check natin yung yield. Okay. Twice a year. So, 2.4 plus, ayan, nagbigay na. So, next year na ulit ito. Next, February, April. Maliit. Okay. So, ayan. Ingat lang kay URC. MA 200 ang support. Or yung guhit na yan, no? 80 pesos. Ako, okay lang. Pero, disappointed sa earnings. Yeah. Ayan, nasa support ka na. Multiple support na yan. Kaya lang, dapat ma-hold yan, no? Pwedeng i-try dyan. Pag hindi nag-hold ka agad. Kasi, ayan, hanggang dyan. Yun. Next is MREIT. MREIT. Yan. Ito talaga yung mga favorite natin, no? Ayaw mamigay ng entry kahit X-date na. Binili pa din, no? Same play. Properties plus dividends plus tawag ito, yung minamadali, no? Yung infusion. So, 2030, gustong tapusin ng 2027. No, yun. Lumipad na. Nag-breakout, di na bumalik. Yun ang re-entry, oh. Paka-breakout, re-entry. Nag-retest pa. So, next re-entry point will be here. Yan, taas na. Sa previous breakout. So, pero may chance yan dyan na mag-retest. Okay. So, ilan pa ba ang yield ni MREIT? Taas po, 6.5. So, irarally talaga yan. Buy, target price is 15. Dikit na. Pero mataas ang yield. Dapat ang yield niyan 6%, no? Ayan, 6% ang yield. So, mga 5.5 yan. So, pwede 17 pesos na. Hanggang mga next year end siguro. Ayan, pwede dyan. Pero sobrang laki ng upside niyan. Kung doon na. 16% lang pala. Hindi pala sobrang laki. 16% upside. Okay. Pwede na. May chance. So, yun lang for MREIT by the dip. And we're done, I think. So, thanks for watching. Again, if you want to be part of our students na nakakasabay sa trade and natututo na maging consistent ang earnings sa trading, so join us sa ating technical trading course. Malapit nang mag-end ang early birds. So, rate yun, rate. So, just message us if you want to reserve a slot para ma-reserve yung early bird rate. So, yun lang. Thanks for watching at kita-kits sa Wednesday live charting natin.